Sumagana nawa ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa bagong bagay na ating tinatalakay, at ito ay tungkol sa sanlibutan. Napag-alaman natin na kapag binabanggit ng banal na kasulatan, ang sanlibutan ay isa sa tatlong bagay ang ibig sabihin nito. Unang-una, kapag nabanggit yan, marahil ang tinutukoy niya ay ang ating mundo, ang ating planeta, ang ating globo. Pangalawa, ay malamang mga tao o kaya ay mga bansa na yan ang tinutukoy sa John 3:16 na very familiar sa ating lahat. At ang pangatlo ay tungkol sa sistema ng sanlibutan ito na pinapatakbo ng Diablo sa kanyang layunin iligaw at ipahamak ang lahat ng tao. So yan ang binibigyan natin ng diin sa ating pag-aaral, yan ang talagang inuungkat natin nang sa gayon ay maunawa nito ng mga mananampalataya at hanggat maaari ay maiwasan nila ang destinasyon ng mundong ito, walang iba kundi ang puot ng Diyos. Yun nga lamang ay talagang ginawa ni Satanas ang mga bagay sa mundong ito na kaakit-akit, lalo na sa mga hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang kaunawaan o kaya ay hindi nagkakaroon ng kapaguran sa mga pagnanais ng kanilang laman. Medyo i-focus po natin ang ating pag-aaral sa mga mananampalataya sapagkat alam kong ang mga hindi mananampalataya ay walang panahon para pakinggan o panuorin ang mga ganitong video. At alam ba ninyo na kapag tinatanong ang mga mananampalataya ng ganito, "Are you a worldly Christian?" At kalimitang mga sagot ay, "Ano yon?" Yung mga ganong Kristiyano, lalo na kung matagal na, ay nangangahulugan na sila ay tila naglalaro lamang ng relihiyon. Wala namang problema yan kung ang isang mananampalataya ay baguhan lamang, talagang hindi niya alam ito. Subalit sa mga matatagal na, ay kailangan nilang maunawaan ang napakadelikadong bagay na ito para na rin sa kanilang kaligtasan. Sa mga iba naman ay yes, but not much. Yung mga ganong Kristiyano ay nagpe-play safe sila. Ayaw lang nilang masabi na sila ay nagugumon pa sa sanlibutang ito. At lalo na kung yan ay unti-unti na nilang napapakinggan na talagang masama sa mata ng Diyos ang gawin ng sanlibutang ito. Sa iba naman ay sasabihin nila, "Yes, but I am struggling with it." Yan po ay isang magandang sagot na nangangahulugan na ang Kristiyanong ito ay gumagawa ng paraan upang siya ay makalaya sa tanikala ng sanlibutan ito. Nabanggit ko sa nakaraan na ang mundong ito ay ginawa ng Diablo na kanyang kulungan, pinakamalaking kulungan para sa mga makalaman na naging kinagigiliwan nila. Ang pang-apat na kasagutan ay, "No, but I sometimes is lead." Nadudupilas pa ako, nadadapa pa ako. At yan ay isang magandang kasagutan ng mga Kristiyano. Nangangahulugan yan ng pagpupursigi para sila ay makaalis sa sistema ng sanlibutan ito. Mayroon tayong isang katanungan na dapat ay masagot. Ang pagkamakamundo, gaano kalalim ito bago maging karumaldumal o masama sa mata ng Diyos? Ang pagkamakamundo, gaano kalalim ito bago maging karumaldumal o masama sa mata ng Diyos? Alam natin na ang Diyos ay banal. Iyan ang tanging attribute ng Diyos na inuulit-ulit ng 3 beses sa mga ilang bahagi ng banal na kasulatan upang ipakita sa atin ang kadakilaan ng kanyang kabanalan. At sinabi rin ng Hebreo 12:14 na malibang magpakabanal ang isang Kristiyano ay hindi niya makikita ang mukha ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga sinabi kong yan, ay nais kong sabihin sa inyo na hanggat nandiyan ang pagnanais ng isang mananampalataya na tugunan ang kanyang pangangailangan sa laman, nangangahulugan niya ng pagiging makasanlibutan, ay hindi pa rin katanggap-tanggap sa Diyos. Nangangahulugan yan na kailangan ay maalis ito sa puso at pagnanais ng mga mananampalataya. Ibang usapan na yung sila ay nahuhulog pa sa paggawa ng mga ito.
Pero ano nga ba ang mga sukatan natin sa pagkamakamundo? At yan ay napakalawak. Sasabihin ko po sa inyo, malamang nandiyan yan sa ating mga ambisyon. Kung ano ang ating pinagpupursigihan, mga bagay sa mundong ito na higit sa ating pangangailangan sa araw-araw. Yan ang ating pinagpupursigihan. Mga kaibigan ba? Maaari. Sapagkat sinabi ng Biblia na ang masamang pakikisama ay nagdudulot ng masamang pamumuhay. Ang ating bang mga trabaho, depende yan sa ating mga trabaho. Alam natin na kailangan natin gumawa at kumita para sa ating mga pangangailangan. Tungkol naman sa mga pananamit, siyempre alam natin na may mga bagay na katanggap-tanggap sa Diyos at bagamat hindi nakatingin ang Diyos sa panlabas na anyo ay mahalaga ang mga bagay na ito. Ang ating mga musika ay isa rin sa pagkakilanlan kung tayo ay makasanlibutan sapagkat maraming mga musika o mga awit na kinokontrol ng dyablo. Alam naman natin, ang mga manganganta sa sanlibutang ito ay talagang kinakasihan sila o hawak sila ng dyablo. Dahil diyan ay maalala ko yung nabanggit natin sa nakaraan sa Roma 12:2 na sinabi ni Apostol Pablo, "And do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Sa salitang yan ni Apostol Pablo ay alam niya o sinasabi niya na lahat tayo ay galing sa sanlibutan. And be not conformed, but be transformed by the renewing of your mind. Ang pagbabago ay nagpapasimula sa kaisipan sa pamamagitan ng pagkaalam sa mga salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng mga bagay na yan sa mga mananampalataya, ang discipleship, lalo na ang pag-aaral at pagkaalam at pagsunod sa mga batas ni Kristo na siyang kanyang ipinapaturo sa mga tagapagturo. Sa nakaraan nating pag-uusap ay natalakay natin ang mga pundasyon ng pagkaalam tungkol sa bagay na ito, na ang dyablo ay nakuha niya ang autoridad ng tao dahil sa bumigay siya doon sa tukso ng dyablo. Nagkasala ang tao sa Diyos at yung autoridad na ibinigay sa kanya upang pamahalaan ang mundong ito, nang sabihin ng Diyos, rule over it, subdue it, ay nangangahulugan niya ng pagbibigay ng autoridad sa kanya. At alam natin na nung tuksuhin ng dyablo ang Panginoon nang pumasok siya sa ministeryo, ay mababasa natin sa Lucas 4:5-7 ang ganito. Lucas 4:5-7, "The devil led him up a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will be yours." Diyan ay makikita natin na inangkin ng dyablo ang autoridad sa mundong ito. At ngayon ay inaalok niya sa Panginoong Hesus nung siya nagkatawang tao. At sa pag-alok na ito ng dyablo ay makikita natin na hindi sinabi ng Panginoon sa kanya na hindi, wala sa iyo ang autoridad. Hindi sinabi ng Panginoon ang bagay na yon, kundi tinanggihan lamang niya na sundin ng dyablo na siya, ang dyablo, ay sambahin upang mapasa kanya ang kapangyarihan sa mundong ito. Kalaunan, nung muling mabuhay ang Panginoon, sa Mateo 28:18 ay sinabi niya, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Na nangangahulugan sa tagumpay ng Panginoon sa pagsubok na inilagay sa kanya, nabayaran niya ang naging pagkukulang ng mga tao at nakuha niya kay Satanas ang autoridad na pamahalaan ang sanlibutang ito. Pero higit sa lahat, yung bagong mundo na itatatag ng Diyos na kasama rin naman ang mga magtatagumpay sa kasalanan na mga mananampalataya. Pangalawa na napag-aralan natin ay tungkol sa pagiging prinsipe ng dyablo sa mundong ito. Siya ay hari ng kadiliman at sa tingin ko ay walang pinagkaiba ang dalawang yan. At sinabi rin ni Pablo na si Satanas ang Diyos ng sanlibutang ito, at pagkatapos ay sinabi ni Apostol Juan that the devil controls
the whole world. And also in Revelation, he said he deceived the entire world. He deceived the entire world. Katulad ng nabanggit ko sa inyo, na ang tinutukoy dito ay yung sistemang umiiral sa mundong ito ang kontrolado ng diablo. Sistema ng pagre-rebelde sa Diyos. Tumatakbo ito ng walang patid sa paglayo sa Diyos. Yan ang ginawang sistema ng diablo sa mundong ito. System means they run their course naturally. Alam natin na may sistema ang ating katawan. Kung hindi ako nagkakamali, ay may 12 sistema na umiiral sa ating katawan at kusa itong tumatakbo habang ito ay may buhay. Yan ay katulad ng ating skeletal system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, nervous system, so forth and so on. 12 po ang alam ko na umiiral na sistema ng ating katawan. At sa mundong ito ay naniniwala ko na naglagay ang diablo ng mga sistema at sa pagnanais ng mga tao na ang kininang mundong ito, magkaroon ng kapangyarihan sa mundong ito, makilala sa mundong ito. Ito ang mga tao na gustong-gusto ng diablo. Kung maalala ninyo, si Nimrod sa Old Testament, siya ay talagang kinasangkapan ng diablo upang itayo ang Tore ng Babel dahil na rin sa kanyang kagalingan at pagnanais ng mga bagay sa mundong ito o kay pagkilala ng tao ay naging kasangkapan siya ng diablo. Ganyan ang ginagawa ng diablo sa mundong ito. Pumipili siya ng mga tao na nagnanais na angkinin ng mundong ito, hindi nila alam na sila ang inaangkin ng mundong ito, ganun din ng diablo upang maging kasangkapan niya sa mga bagay-bagay. Yung mga iba naman ay sinasabi nila na ibinebenta talaga nila ang kanilang kaluluwa upang makamtan ang mga bagay sa mundong ito. Kayamanan, pagkilala, lalo na yan ang mga nais ng mga tao na gusto rin ibigay ng diablo basta't ganapin nila ang kanyang plano. Kakasangkapanin sila ng diablo. Ilang mga sistema sa mundong ito ay makikita natin na talagang masama, kinokontrol ng mga ilan at tumatakbo ng papalayo sa Diyos. Nagiging kasangkapan sa kaginhawaan ng iilan at ikinasasakit o kinapapahamak ng marami. Alam natin ang politika ay napakarumi ng bagay na yan. Nandyan ang pagpapatay sa mga kalaban nila at ang pagiging sakim sa kapangyarihan at mga bagay-bagay sa mundong ito. Ganyan din ang ating ekonomiya na kinokontrol ng iilang tao sa mundong ito. Alam natin ang katotohanan ito, ang ating mga entertainment. Pero kung papansinin natin ay makikita natin na ito ay punong-puno ng karumihan na nangangahulugan ng paglayo sa Diyos. Nais kong muling ulitin ang sinabi ko sa nakaraan na nung una si Satanas ay ahas. Kalaunan, siya ay tinawag na matandang ahas. Ang ahas ay nakatira sa lupa. Pero kalaunan ay tinatawag siya na Leviathan. Ang Leviathan ay pwede sa lupa at pwede rin sa tubig. At kung papansinin natin, doon sa pahayag 12:9 ay tinawag siyang dragon. Ano ang dragon? Pwede sa alapaap, pwede sa tubig, at pwede sa lupa. At alam natin, ang ating mga satellite sa ngayon na nagiging kasangkapan, kalimitan o kalakihan ay itong mga cellphone na kung saan ay ginagamit para mawalan ng panahon ang tao sa Diyos. At sinasabi ko na maraming mga Kristiyano ay nabibihag ng bagay na ito, pero ang problema ay yung mga masaya sila at ayaw nila na sila'y sawayin mo sa mga bagay na kanilang ginagigiliwan dito, lalo na't walang kaugnayan sa kanilang relasyon sa Diyos. So nakikita nyo kung paano gumagawa ang diablo. Hindi lang natin pinapaniwalaan ang banal na kasulatan, pero yan ay ipinagpauna na ng Diyos libu-libong taon bago dumating tayo sa puntong ganito upang makita natin
na ang salita ng Diyos ay totoo at dapat natin itong paniwalaan, kalaunan ay magugulat ang marami na ito ang kanilang sasapitin. Ang nais ng dyablo ay dalhin sa kapahamakan ang lahat ng tao, na kung hindi tayo magiging maingat at tayo maging uhaw sa mga bagay sa sanlibutan ito, maging katulad tayo ng mga tao sa mundong ito, magkakaroon tayo ng sorpresa pagdating ng araw na sa huling bahagi ng Mateo 25, kung di ako nagkakamali, ay talatang 41, na isasama ng Diyos ang mga tao na rebelde kay Satanas sa lugar na yon ng lawa ng naglalagablab na asupre. Malala niyo ba na ang mundong ito ay kinokontrol din ang mga gamot sa pamamagitan ng pharmaceuticals? Ano ang dahilan bakit nagkaroon ng COVID-19? Pag-eeksperimento, pero higit sa lahat ay ang pagkokontrol sa mga tao at ganoon din naman ang pagkakaroon ng malaking pera sa pamamagitan ng mga gamot. So ilan lamang po yan sa nais kong makita natin, mga katotohanan, na ang mundong ito ay pinapatakbo talaga ng masama, ang dyablo, na kailangan tayong maging maingat at binigyan tayo ng Diyos ng banal na espiritu upang tayo ay magtagumpay laban sa mundong ito. Dito sa ating pag-uusapan ngayon ay titingnan natin kung gaano ba karumi ang mundong ito laban sa Diyos. Worldliness, how vile and sinful it is before God. Iyan po ang ating pag-uusapan. Ulitin ko, worldliness, how vile and sinful it is before God or before the Lord. Malala ko yung sabi ng John 14:17. Nais ko pong basahin sa inyo. Ganito po ang sabi, "The Spirit of truth, the world cannot accept Him, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you, and He will be with you." So nababanggit yan ng Panginoon ang banal na Espiritu. Tinawag niyang Spirit of Truth. At ang sabi niya, the world cannot accept Him. Nangangahulugan ng mga tao sa mundong ito na kinokontrol ng sistema ng dyablo. At ang sabi ng Panginoon, the world cannot accept Him. Alam natin, ang banal na Espiritu ay isa sa persona ng Diyos na siya namang ibinagkaloob ng Diyos sa atin sa mga huling araw na ito. Yan ay upang sagipin tayo sa sanlibutan ito at ituring na Kanya. At kung titingnan natin, ay nakita ito ng Panginoon na hindi matanggap ng sanlibutan ito. Hindi sa hindi gusto ng sanlibutan ito, kundi ayaw ng Diyos, ayaw ng banal na Espiritu na pumasok sa mga tao sa mundong ito, sapagkat sila ay itinuturing na marumi. At yan ay makikita natin ang halaga ng mga pagsisisi sa mga mananampalataya. Malayong matanggap ng sanlibutan ito ang banal na Espiritu na selyo ng Diyos sa kanyang mga anak at inililigtas. Tungkol sa pagkaselyo ng banal na Espiritu sa mga pinili ng Diyos ay makikita natin sa 2 Korinto 1:22. Siyang selyo ng Diyos. At huwag tayong maniwala na dahil sa kamatayan ng Panginoon sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, ay nais niya nang tanggapin ang mundong ito sa kanya at ang lahat ay maliligtas. Yan ay pandaraya ng dyablo. Kung meron kayong mapakinggan na mga ganyang turo, huwag kayong maniniwala. Yan ay sa dyablo, sapagkat dito ay makikita natin na hindi pwedeng tanggapin ng mundong ito ang banal na Espiritu, at ipinangako ito ng Panginoon sa mga alagad na ito nung una. Pero alam natin na yan ay dumating sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2, sa lahat ng mga mananampalataya. Kalaunan din naman ay sa mga hentil sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Pero ang pinupunto natin diyan ay ang tanging makakatanggap sa banal na Espiritu ang sa Diyos at mga anak ng Diyos at iniligtas ng Diyos sa sanlibutan ito. Yun lamang ang
magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sinabi rin ng Roma 8:9, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of His. Kung wala daw Espiritu ni Kristo, ang isang tao, sinasabihin ni Pablo, ang mga mananampalataya, ay hindi siya sa Diyos. Kaya't kailangan siguraduhin ninyo na sa inyong pananampalataya kay Kristo ay tumanggap kayo ng banal na Espiritu at merong ibinigay ang Diyos na pamamaraan. At sinasabi ko po ito upang sabihin sa inyo na hindi yung nagpahayag ka lang ng pananampalataya kay Kristo ay nasasayo na ang banal na Espiritu. Ang pagpapahayag na yan ng pananampalataya kay Kristo ay laging kakambal niyan ang pagsisisi at pagpapabautismo, sapagkat sa dalawang yan, pagsisisi at pagpapabautismo, nandiyan din ang sangkap para linisin ng Diyos ang tao. At pagkatapos nun ay sakay pagkakaloob ang banal na Espiritu ng Diyos. Totoong nais ng Diyos na ibigay ang kanyang banal na Espiritu nang walang limitasyon sa mga tao. Kaya lang ay hindi niya kayang gawin ito hanggat iniibig ng isang tao ang sanlibutan ito at naglalamunoy siya sa karumihan dito. Hindi matatanggap ng mga taga-sanlibutan ang Espiritu ng Diyos. Puntahan po natin, basahin at suriin ang sinabi ng unang Juan 2:15 hanggang 18. Ulitin ko, unang Juan 2:15 hanggang 18, basahin ko po sa English. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its evil desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now, many Antichrists has come. This is how we know it is the last hour. Upang mailahad ko po sa inyo ng husto ang mga talatang ito, ay kailangan po natin itong unti-untiin. At doon sa una niyang sinabi, do not love the world or anything in the world, ay makikita kaagad natin ang pagnanais ng Diyos na huwag mahalin ang sanlibutan ito. Para ba ito sa Kanya? Hindi po. Para ito sa atin. So, God forbade for us, His people, to love the world. Ito ba ay susundin ng mga pinili ng Diyos o sila ay magrarason? At maalala niyo yung introduction natin kanina na kapag tinatanong ang mga mananampalataya kung sila ba ay makasanlibutan, ay gumagamit sila ng mga salita para iwasan na sila nga ay makasanlibutan. Alalahanin natin, ang tao ay likas sa kanya ang pagiging masuwayin. Sapagkat tayo ay lahi ni Adan at ni Eva na kung saan ay sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong kumain. At alam natin na yon ang dahilan kaya nagkasala ang tao. Ang susunod nating pag-uusapan ay kung ano nga ba ang pag-ibig, sapagkat kapag kaayaw nating tanggapin ang isang katotohanan ay iiiwas natin ang ating mga sarili. At sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, na nasasalamin natin ang mga katotohanan tungkol sa atin, hindi para kondenahin tayo, kundi para tayo ay maiayos sa nais ng Diyos. Malinaw ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong mahalin ang sanlibutan. At ang problema natin diyan, mga mananampalataya, ay ang pag-iwas sa ating mga sarili na ganoon nga ang ating ginagawa. So ano ang pag-ibig? Nabanggit ko sa inyo kanina yung mga katanungan natin sa pasimula na iniiwas natin ang ating mga sarili doon. So ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay siyang pumupuno sa ating kaisipan. Siguro naman sa may mga edad na ay nakaranas ng mga ganito, lalo na yung may mga asawa, na noong sila ay na-in-love sa kanilang mga iniirog ay talagang nais nila na siya ang laging pinag-iisipan. At isa pa diyan ay nais lagi nilang makasama. Alam naman natin, yung mga nanliligaw na mga binata, talagang halos ayaw nilang umalis
doon sa kinaroroonan ng kanilang minamahal o iniiro. At siyempre, kapag sila ay may pera, talagang gagastusan nila yan. So, ang tanong natin ay saan mo ba inuubos ang iyong mga bagay na ito na meron ka, kung meron ka? Isa pa ay kapag tayo ay nagmamahal, nandoon ang ating mga ambisyon, ang mga pangarap, ang mga layunin, at ang pag-asa natin na magiging maganda. Doon ka masaya, at kapag wala yung iyong ninanais, yung iyong minamahal, ay malungkot ka. At nais ko pong sabihin ang katotohanan ito. Bakit kaya maraming Kristiyano kapag kalinggo ay malungkot ang kanilang buhay, pero pag nandiyan sila sa sanlibutan, sa mga gawain sa mundong ito, ay napakasasaya nila? Minsan pa nga, maraming Kristiyano ay laging late kapag dumarating. Mahal ba talaga natin ang Diyos o ang gawain ng Diyos? Iyan ay mga ilan lamang sa pagkakilanlan kung talagang mahal natin ang Diyos kaysa sa sanlibutang ito. Ganon din naman na kapag tayo ay masaya sa ating minamahal, ay malungkot tayo at nagagalit kapag ito ay wala. Minsan pa nga ay talagang ipaglalaban natin. Sa pagkakataong yan, ay nais kong banggitin na ipinaglalaban ba ninyo ang pananampalataya sa napakaraming bulaan sa ating kapanahunan? Alam po ninyo, minsan ay nalulungkot ako sa mga Kristiyano na hindi nila alam ang tama. Unang-una dyan na hindi sila naglaan ng panahon sa pag-aaral ng Biblia. Pero nagsasalita naman yan tungkol sa pagbabasa, tungkol sa pag-aaral, sa Bible study. Yun nga lamang ay malamang hindi sila nagbigay talaga ng tamang oras at panahon sapagkat naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Naggagantimpala lang ang Diyos sa mga bagay na ibinibigay natin sa Kanya, mga panahon natin, at makatarungan ng Diyos na ito na kung tayo lamang ay nagmahal talaga sa Kanya, mamahalin din niya tayo at ibibigay sa atin ang mga bagay na sikreto niya. Subukan niyong basahin ang Juan 14:21 at diyan ay makikita niyo na kapag nagmahal ka sa Diyos, ipapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo na sinabi niya, I will reveal myself unto them. So ikaw ba ay nakakaranas pa ng mga bagong kapahayagan sa Panginoon o wala? Isang bagay lang, hindi mo iniibig ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi ka naglalaan ng panahon, hindi mo kagalakan. Kailangan mong marinig ang bagay na yan sapagkat yan ang katotohanan sa maraming Kristiyano na nagsasabing mahal nila ang Diyos, subalit ang totoo ay mas mahal nila ang sanlibutan. So sinabi pa niya rito, if anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Alam niyo kung ang Diyos lang ay nagbibigay ng parabagang pambobola, ay hindi niya sasabihin ng mga ganitong diretsahan. Yun ang gustong-gusto ng marami. Yung binobola sila kahit wala naman silang ginagawa, sasabihin ng mga preacher na ito, mahal kayo ng Diyos at kahit ano ang gagawin nyo, wala kayong maidadagdag para mahalin kayo ng Diyos. Hindi, may gagawin tayo. I-prove natin na mahal natin ang Diyos at tinutugunan ng Diyos ang ating mga gawa ng pananampalataya sapagkat siya ay naggagantimpala ngayon at sa walang hanggan. Pero ang nais kong makita natin dito ay ang diretsahang sinabi ng Biblia, if anyone na nangangahulugan, pwedeng ikaw yan, pwedeng ikaw yan. Huwag mong sabihin kakaiba kang mananampalataya at ikaw ay binibigyan ng Diyos ng kakaibang pabor. Ito ay para sa mga Kristiyano na sinabi ni Juan, if anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Hindi ka exempted sa bagay na yan. Maaring mangyari o nangyayari yan sa buhay mo. Suriin mo ang buhay mo ngayon para ikaw ay mapaayos. Ano ang epekto? Sinabi niya, the love of the Father is not in them. The love of the Father is not in them. So kung mahal daw natin ang sanlibutang ito,
ay aalisin niya ang pag-ibig natin sa Ama. Tutunawin niya ang ating pag-ibig sa Ama. At ako'y naniniwala, proven ito ni John the Beloved, na kung tayo ay hindi magrarason, ay mapapaayos tayo. Bakit ko sinasabi ang bagay na yan? Sapagkat kapag tatanungin ka kung mahal mo ang Ama, sasabihin mo siyempre, of course, I love you Lord, mahal ko ang Diyos. Pero ikaw ba'y makasanlibutan? Yung totoo. At alam na natin kung paano na ipapahayag yung ating pagiging makasanlibutan at kung ano yung ating ginagawa kapag kamahal natin ang isang bagay na kung tayo lamang ay maging tapat, talagang gaganda at mayaayos ang ating relasyon sa ating Ama. Alam natin na ang Diyos ay mapanibughuin. He is a jealous God na ayaw niya na may kaagaw siya sa ating puso. Yun palang anything ay kahit isang bagay na maliit sa inaakala natin. Kung yung maliit ay minamahal natin, di lalo na yung mga malalaki. At diyan ay dapat nating tandaan, ang pinakadakilang utos is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. That means hindi kontento ang Diyos na may kaagaw siya sa ating mga puso at alam niya ang sanlibutan ito at ang mga bagay sa sanlibutan ito ay potensyal na kaagaw niya sa ating mga puso. Siyempre kasama na diyan ang pera sapagkat ang pera ang malaking front ni Satanas at ng sanlibutan ito para agawin ang puso natin sa Diyos. Isang bagay pa na tandaan natin na kapag hindi mo minahal ang Diyos, tandaan mo ito, kapag hindi mo minahal ang Diyos, sinabi ng unang Korinto 16:22, na sumpain ang sinumang hindi nagmamahal sa Panginoon. So itong sinasabi na ito ni John the Beloved ay para sa ating ikabubuti. He is not condemning us. He is exposing us to the Word of God, to the truth, para sa ganon ay maalis ang lahat ng mga dross o kaya ay mga mantya sa ating sarili. At ang nais kong tukuyin diyan ay yung ating mga spiritual na mga flows. Sinabi sa talatang 16, for everything in the world, the lust of the flesh, meaning sa ibang salin, sinabi niya, the cravings of a sinful man. Nasaan ba ang cravings mo? Nasaan ang lagi mong pagnanais? Nandoon ba sa makapaglingkod sa Diyos? Nandoon ba sa maibigay mo ang 100% sa Diyos? O nandito sa mga mundong ito? Isang bagay lang, laging magkaaway yan, yung dalawang yan. At lagi rin nating isipin na ayaw ng Panginoon na siya ay 90% at meron kang 10% sa sanlibutan kay Satanas sapagkat isa lang ang gumagawa sa likod ng mga ito. Walang iba kundi ang diablo. Ulitin ko, for everything in the world is the cravings of a sinful man. Sinabi pa niya, the lust of the eyes, meaning ia-attract ka ng diablo sa mga bagay sa mundong ito. Tingnan ninyo, marami ay naririnig ko na mula nung tayo ay namimili sa mga online, ay halos hindi nila mapigilan ang pag-order ng pag-order. Halos maubos ang kanilang pera, minsan na hindi naman nagagamit. Yan ang delikado dyan. Because we know na unang-una dyan ay katulad ni Eva, na tutuksuin tayo ng diablo sa ating mga nakikita. At ang mahirap pa dyan, yung ikaw ay nakapag-order, pagkatapos ay mali o kaya hindi tama ang i-deliver sa'yo na ayaw mo nang maglaan ng panahon pa o ubusin ang oras mo sa mga ganon. Ibig sabihin ay marami ring mandadaya dyan sapagkat ang diablo ay gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng sanlibutan ito para mawalan tayo ng panahon sa Diyos. At bahagi pa ng sinabi niya, and the boasting or pride of life. Pride of life. Totoo ang bagay na ito. Tingnan po ninyo ang mundong ito. Talagang yung mga mayroong mga bagay sa kanila, yung yumayaman sila, may mga bahay sila, may mga ari-arian sila, may katalinuhan sila, ito ay nagpapabago ng pag-uugali. At inaakala kasi ng mga tao na kung meron sila ng mga bagay-bagay sa mundong ito, nakakahigit sila
kaysa sa iba. Superior sila. Marahil, sabihin natin. Pero yung babaguhin ka ng ugali mo sa pamamagitan ng mga material sa bagay na ito, yun ang nakakalungkot doon. At kung pag-iisipan natin, ito ang naging dahilan sa ating kapanahunan kung bakit ang mga bata ay matitigas ang mga ulo at mga rebelde sa mga magulang. Bakit? Iniisip nila na mas magaling sila kaysa sa kanilang mga magulang dahil yung mga magulang nila ay hindi narating yung kanilang narating. Totoong marami nga mga bata pa, talagang milyonaryo na sila. Yung mga magulang nila, hindi naranasan yung mga bagay na yon. At yan ang dahilan, kaya iniisip nila, mas magagaling kami, hindi nyo kami pwedeng turuan, at hindi kami pwedeng sumunod sa inyo. Nangyari po ang sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw na ito, ang mga bata ay swail sa magulang, mga rebelde sila, at ito pala ang isang dahilan. Sila ay nagkaroon ng ma-accomplishment sa mundong ito na hindi narating ng kanilang mga magulang at yan ang dahilan kaya ayaw nilang makinig sa kanilang mga magulang. Pansinin ninyo at makikita ninyo na yan ay katuparan ng mga sinabi ng Diyos libong taon na nakararaan at sa panahon natin ay natutupad ang mga katotohanan ito dahil na rin sa pagkakaloob ng dyablo ng mga bagay sa mga taong ito na nagwala ng respeto sa kanilang mga magulang. Sinabi pa ng verse 17, "The world and its desires passes away, but whoever does the will of God lives forever." Ito ay pag-ibig ng Diyos na binabalaan tayo na anytime, any day ay maaaring mawala ang mga bagay sa atin. At yan po ay totoo. Isipin natin ang mga nagkaroon ng digmaan, mga bansa na nagkaroon ng digmaan o kaya mga lugar. Talagang instantly ay nawawala nila ang mga bagay na ito at talaga namang wala tayong madadala mula sa mundong ito sapagkat ito ay nakatakda na sirain ng Diyos nang sa gayon ay hindi niya maalala ang nangyari o ginawa sa kanya ng tao at ng dyablo. Ngayon, kung gusto mo na lahat ng pagpaguran mo ay mawawala lang, mahalin mo ang sanlibutan ito, iwanan mo ang Diyos. At alam ba ninyo na ang verse 18, yan ang sinasabi niya? Pakinggan po ninyo. "Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists come. This is how we know it is the last hour." Alam niyo kung bakit sinabi ito ni John the Beloved? Sa panahon pa lang niya, nandoon na ang espiritu ng Antikristo. Ano itong mga Antikristong ito? Ang mga Antikristong ito ay nandoon sa mga simbahan. At nang mangaral si John the Beloved ng tinatawag na maging katulad tayo ni Kristo, Christ-likeness. Actually, yan ang isa sa mga makikita sa unang Juan, sa sinulat ni Juan na unang Juan. It's about the Antichrist. Pero ang Antikristo diyan ay yung iniiwanan niya ang pananampalataya at naghabol siya sa sanlibutan ito sapagkat iniisip niya na hindi makatotohanang nagtagumpay si Kristo sa mundong ito. Yan ang ibig niyang sabihin. O kaya ay nagtagumpay lamang siya sapagkat siya ay Diyos. Pero hindi. Ang Panginoong Jesucristo ay buong-buo na nagkatawang tao. Binigyan siya ng banal na espiritu para sa kanyang pagkakatawang tao ay maging matagumpay siya sa mundong ito. Yan ang katotohanan. Kaya kung iiwanan mo ang pananampalataya dahil sa mundong ito, ang tawag sa iyo ng Diyos, Antikristo, kalaban ka ni Kristo. Iniisip mo na nagtagumpay lamang ang Panginoon dahil sa siya ay Diyos. Basahin naman natin at pag-usapan ang sinabi ng Santiago 4:1 hanggang 4. Pero bago yon ay nais kong sabihin sa inyo na doon sa 1 John chapter 2 verse 15 to 18, ang pamagat natin doon ay we are warned against it. We are warned against the world. Now dito sa James chapter 4 verse 1 to 4, we are well provided against it. We are well provided against it. Tingnan po ninyo ito. Santiago 4:1 hanggang 4. Sabi niya sa verse 1, "What causes fight and quarrels among you?
Don't they come from your desires that battle within you? You desire, but you do not have. So you kill. You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you don't ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives and that you may spend what you get on your pleasures. And then sa verse 4, sinabi niya, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be friend of the world becomes an enemy of God. So yan po ang sabi rito. Pakinggan po ninyo ang mga katotohanan ito. Dito sa verse 1 hanggang verse 3, 1 to 3, ay makikita natin na ipinakita ni Santiago ang nagagawa ng pagiging makasanlibutan sa relasyon. Relasyon ng iglesia, relasyon ng pamilya, relasyon ng mag-asawa, or anything else sa mga kamag-anak. Ano ang sinasabi niya? Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Hindi ba yan ay dahil sa loob ninyo? Meaning, from the heart, there is a desire for things. Yun ang dahilan. Kaya pag dumating na may pagkakataon ay talagang nag-aaway-away ang mga kahit mga nasa simbahan. Don't they come from the desires that battle within you? Meron silang gustong makuha sa mundong ito. You desire but you do not have, so you kill. So you kill. Pumapatay kayo. Baka sabihin nyo sa akin, Pastor, bakit hindi sila nabibilanggo kung sila ay nakapatay? Alam niyo ang pagpatay sa Panginoon? Nagkakaroon ka ng puot at galit sa isang tao dahil lamang sa alitan na hindi nagpapatawad. Meron kang pagnanais na sana siya ay mamatay o mawala sa mundong ito. That is killing. That is murder in the law of Christ. Pero wag niyo isipin na ito ay literal na pagpatay. You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. Oo. Meron bang mga nag-aaway-away sa mga ari-arian? Ulitin ko po. Meron bang mga churches na nag-aaway-away dahil sa ari-arian? Meron bang mga magkakamag-anak na nag-aaway-away dahil sa ari-arian sa mundong ito? Meron bang magkakapatid na nagpapatayan dahil sa ari-arian sa mundong ito? Meron, mamaya ay papakita ko po sa inyo. Alalahanin nyo yung mga kapitbahay ninyo. Huwag na natin pag-isipan ng ibang relihiyon, ibang simbahan. Dito lang sa mga nagsasabing mga born again sila. At makikita nyo, talagang ito ay nangyayari sa ating kapanahunan, sa mga tao sa ating kapanahunan. At ano ang dahilan? Sabi rito, when you ask, you do not receive. Bakit? Because you ask with wrong motives. Bakit tayo humihingi sa Panginoon ng kung ano-ano? Para saan ang mga ito? Sabi ni Santiago, yan ay mga para sa luho ng tao. At kapag kaganyan ay hindi talaga ibibigay ng Panginoon para proteksyonan ka. At yan ang mahirap sa mundong ito, na marami kapag ka nagkakaroon, akala mo titigil, hindi. Lalong nagiging sakim, lalong nagkakaroon ng pagnanasa ng higit-higit pa sa mga bagay na kailangan niya. Ang pangako ng Panginoon sa atin ay mga pangangailangan lang natin sa mundong ito, hindi yung mga sobra-sobra, pagkagahaman natin. Maraming ganyan sa kwento sa Biblia na pag-uusapan natin kung loloobin ng Panginoon sa mga susunod. Pero tingnan muna ninyo ang katotohanan ito. Biruin ninyo, ang kausap ni Santiago rito o sinasabihan ni Santiago rito ay mga mananampalataya na nag-aaway-away daw dahil sa mga ari-arian. Na alam nyo, mga kapatid, nakakalungkot po. Marami na akong nakita. Pero bago ko sabihin, nais ko munang sabihin sa inyo na may mga nagbigay na rin sa akin ng malalaking halaga na ginamit sa gawain ng Diyos. Meron pong isang Chinese na nag-alok sa akin ng mga lote, ilang lugar. Sabi niya, Pastor, tayuan niyo ito ng church. Alam niyo, hindi ko po sinamantala yun. Hindi yun ang passion ko, kundi ang malaman ko ang katotohanan sa banal na kasulatan. Pero nalulungkot po ako sa mga nangyayari sa mga kapastoran na nag-aaway-away sa ari-arian. Malala ko yung pinupuntahan ko sa Bulacan. May isang lugar doon, kapitbahay ng pinupuntahan ko, na nag-aaway sila, nagdidimandahan sila sa korte dahil yung nagpatayo na Koreano
ay pinalayas, tinanggalan ng karapatan. At dito rin sa mga kaibigan ko rito, naku po, grabe. Nagdidimandahan sila. Bakit? May mga ginagawang kabalbalan. At ang mahirap pa, ang hirap ituwid, sila pa ang tama. Oy, pagka makamundo yan, ayaw ng Diyos ng mga ganyang Kristiyano, hindi ka makakarating sa kanilang Diyos. Ano man ang galing mo sa Biblia, kahit sabihin mo pa 150 times mo binasa ang Biblia, wala man lang palatandaan sa iyo ni hindi ka man lang maayos mangaral dahil punong-puno ang isip mo ng mga bagay sa mundong ito. Yan ang lagi mong habol makakuha ng kung ano-ano sa mundong ito. At tingnan mo kung ano ang ginagawa ng mga ito. Nakakalungkot po. Dahil alam ko kung anong nangyayari. At minsan pa, mga kapatid, meron nung sila ay maglikom ng para sa pera, involve lahat ng mga member ng church. Nung ma-provide na ang mga kaperahan at nagkaroon ng maraming ari-arian, binago yung rehistro ng church, ginawang sole corporation. Ano yung sole corporation? Na siya lang ang magmamay-ari, isa lang ang may karapatan. Maraming iglesia, maraming simbahan at mga reliyon na ganyan ang ginawa nila dahil sa mga ari-arian sa mundong ito. Maalala ko tuloy si Judas dito. Alam niyo ang kwento ni Judas? Yung ibinayad sa kanyang pagkakanulo sa Panginoon, ibinili niya ng lote. Yung loteng yon, doon siya nagpatiwakal at doon nangalat ang kanyang lamang loob. Pero tingnan natin ang sinabi ni Santiago sa mga taong ito. Sabi niya sa verse 4, "You adulterous people, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God?" Kaya marami ayaw talagang matawag na makasanlibutan eh. Kahit kitang-kita mo na at nalaman mo ang kanilang mga gawa, ayaw patawag ng sanlibutan kasi sila ay mga nangangalunya sa mundong ito. So ang adultery ay hindi lamang sa sexual immorality. Ito ay nangyayari rin kapag ka naging makamundo ang puso ng isang Kristiyano. Huwag na natin isama ang hindi mananampalataya. Alam nyo, naniniwala ako na mabigat ng sinabing ito ni Santiago. God is using a harsh word through James na sa gayon ay gisingin ang mga Kristiyano sa katotohanan ito. You are adulterous. Galit na galit tayo doon sa mga sumasamba sa mga larawan at tribulto. Pero pagdating dito sa pagiging sakim, pagiging katulad ng mga tao sa mundong ito na inilagay niya ang pag-asa niya sa mga bagay sa mundong ito, ang tawag ng Diyos sa pamamagitan ni Santiago nga ay mga nangangalunya. At ano sabi niya? Pag kayo ay kaibigan ng sanlibutan, kaaway ninyo ang Diyos. Magaling ka kumanta ng I am a friend of God. Pasayaw-sayaw ka pa. Pero makasanlibutan ka naman. Kahit panunugtog mo, sanlibutan ang style mo. Pagkatapos, ikaw ay kaibigan ng Diyos. Sabi ng Biblia, no, I am against you. Anybody who is a worldly Christian, I am using a harsh word against you. You are adulterous. You are adulterous. Ako po ay nagkaroon ng mga bagay-bagay, pero hindi po ito ang prioridad ko. Ano yung mga bagay-bagay na yan? Ang bahay, ang mga sasakyan, pero karamihan diyan ay sa aking mga anak. Pero hindi yan ang mga prioridad ko. Actually, kapag ka inuna mo yan, wala kang magiging panahon para sa salita ng Diyos. At yan ang dahilan kaya maraming preacher, sardinas ang kanilang mga ipinapangaral. Walang kapahayagan sa Diyos dahil walang panahon sa pag-aaral sa Diyos. So tandaan ninyo ito. Next time, kapag ka ikaw ay nagmamahal sa sanlibutan ito ang pursuit mo, ito ang nais mo, wala kang panahon sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo, pinipili mong maging kaaway ng Diyos. Ulitin ko, pag inuna mo ang mundong ito, hindi ka cute, hindi ka pogi, ikaw ay makasanlibutan, pinipili mong maging kaaway ang Diyos. Andito sa sinasabi ni Santiago. Sinabi niya, therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy
of God. Friend means katulad ka ng mga tao sa mundong ito o kaya ito ang minamahal mo ang mga bagay sa mundong ito. You become an enemy of God. Punta tayo sa ating susunod na talata. Dito sa ating panghuli rin nung nakaraan sa 1 John chapter 5 verse 4 to 5. At nais kong sabihin sa inyo, ang pamagat ko rito ay we are equipped against it. We are equipped against it. Basahin ko po, unang Juan 5:4 hanggang 5. For anyone born of God overcomes the world. Mga born again, gumising kayo. Kung ikaw ay na-born again, sabi niya, isa sa palatandaan na ikaw ay totoong born again, overcomes the world. Hindi ka makasanlibutan, hindi mo mahal ang sanlibutan ito. Kalimitan ay ginagamit mo ang iyong pera para sa gawain ng Diyos. Hindi ka nagpupursige na magkaroon ng maraming bagay sa mundong ito at hindi ka nawawala ng panahon sa Diyos. Anyone born of God overcomes the world. Next time na mag-isip kayo, ay totoo ba itong na-born again o totoo ba akong na-born again? Pero isipin ninyo anong mga laman ng isipan ninyo, ano ang pinagpoporsigan ninyo, saan mo ginagamit ang panahon mo, sapagkat ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Kung ikaw ay tunay na na-born again, napagtagumpayan mo raw ang sanlibutan, hindi ka makasanlibutan. Sinabi pa niya, this is the victory that overcomes the world, even in our faith. Kung meron kang pananampalataya, ay sigurado ko mapagtatagumpayan. Bakit? Ikaw ay nakatingin sa mga bagay na pangako ng Diyos sa walang hanggan. Hindi mga bagay na temporaryo sa mundong ito. And then, sabi niya, who is he who overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Isang bagay pa mga kapatid, kanina ay nababanggit ko na yung mga antikristo ay kaya antikristo ay dahil sinasabi nila na si Kristo ay Diyos lang at Diyos lang o kaya ay tao lang at tao lang. Ang tunay na tamang aral ng Biblia, si Kristo ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao, galing siya sa Diyos na kalalagayan. Pero nung nagkatawang tao, 100% na tao, walang katiting na pagka-Diyos, na sa kanyang pagkakatawang tao ay pinapakita niya na pwedeng magtagumpay ang mga mananampalataya sa sanlibutan ito kung katulad ng Panginoon sila ay may pananampalataya pero una sa lahat ay nagtaglay ng Espiritu ng Diyos. So tingnan po ninyo, God has an expectation from us. God has an expectation from us. Anyone who is born of God overcomes the world. That is God's expectation. At alam ng Diyos na kapag ka nag-expect siya, ay alam niya na kaya ng tao. Nagbibigay siya ng pamamaraan at ini-equip niya tayo. Ang pangalawa, it is an exclusive. Exclusive po. Ang binabanggit ko sa inyo rito ay mga letter E. Expectation, exclusive. Only who are genuinely born again. Mga totoong na born again lang, sila lang ang magtatagumpay sa sanlibutan ito. Huwag ka na magkunwari na kung mapapahamak ka, aminin mo na. At meron kang pag-asa kapag ikaw ay umaamin. And then sabi niya rito, they are equipped, ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanila para sa kanilang katagumpayan. At magtatapos ako sa sinabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 1:3, 2 Peter 1:3. Sabi rito, His divine power has given us everything we need for a godly life. Not worldly life. We need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ulitin ko po itong verse 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through the knowledge of Him. Through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Mga kapatid, nagbahagi lang ako sa inyo ng mga kaalaman sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang pasya ay nasa sa inyo. Kung ikaw ay hindi born again, meron kang pag-asa
kung aminin mo na wala kang Espiritu ng Diyos, wala kang katagumpayan sa mundong ito, mukha kang pera, ang pag-asa mo ay nasa mga ari-arian, hindi ka born again. Ano ang gagawin mo? Magsisi ka at gagawin ng Diyos sa iyo ang bagay na ito. Ito ay eksplosibo sa kanyang mga anak at ang mga anak ng Diyos ay magtatagumpay laban sa sanlibutan ito. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po sa bawat isa. Amen.